Ayan, so continuation tayo. For example, problem number 1. Ito yung balance na given survey and determine the adjusted length and bearings of the line. Ayan, so ngayon, using transit rule naman tayo. So ayan, using transit rule yung gagamitin natin dito sa pag-balance ng survey natin. Ayan, so dito nilagay ko na yung latitude and then departure since yung sa compass rule, same lang naman yung problem natin. So same lang din naman yung latitude and departure. So dito, now, for this sample problem, using transit rule tayo. So using transit rule, so mababago yung pagkuha ng correction latitude and correction sa departure. So, yung formula natin dyan, isulat lang natin. So, CLAT is equal to summation ng latitude times latitude divided by summation ng north minus summation ng south. And then, sa CDEP naman is summation ng departure times departure divided by summation ng east minus summation ng west. Ayan. So, dito, for some reference, yung summation ng latitude ay equal lang yun sa CL. And then, yung summation ng depth ay equal lang yun sa CD, yung dito. Yan. So, same lang yun. Yung CL sa summation ng latitude, yung CD sa summation ng departure. So, dito, kunin muna natin itong summation ng north minus summation ng south. And then, itong summation ng east minus summation ng west para tuloy-tuloy tayo. Ayan. So, dito, summation, yung ibang kulay na lang. So, let's say violet. So, summation ng north minus summation ng south is equal to, so, kung naalala natin, di ba yung, saan ba? Yun na lang. Kapag north, positive, and then kapag south, mga negative yon. And then sa departure naman, kapag east, positive, and then yung mga west, yun yung mga negative. So, dito, summation ng north, lahat ng mga positive dito, yun yung mga north. So, 32.050 plus 54.563. And then, meron pa ba? So, minus natin yung, ito mga negative, negative 27.065 minus 72.337. Ayan. So, summation ng north minus summation ng south is equal to 186.015. Ayan. And then next, yung summation ng summation ng east minus summation ng west. Ayan. So, dito, yung mga positive dito sa departure. So, 37.526 plus 25.609. And then, i-minus natin yung mga negative signs. So, minus 13.952 minus 31.22 minus 31.714. Ayan. Is equal to, so dito, wag nyo nang isali yung mga, itong summation, ito. So, hanggang dito lang sa negative 31.714. So, wag nyo na isali itong summation ng depth or summation ng lat. So, hindi na yan kasali dito sa natin. So, dito, summation ng east minus summation ng west. So, is equal to 140.021. Ayan. So, pwede na natin makuha yung CLAT and CDEP natin. So, gawa lang tayo ng equation. Ayan. So, CLAT, para mas madali, is equal to, so, summation ng latitude, yan. So, dito sa pagkuha ng correction sa latitude and correction dito sa my departure, i-neglect muna natin itong negative sign. So, that is, so, 12.789 times, yung latitude, so, ito yung nababago. Ayan, so, alpha A. And then, ito ilagay natin, 186.015. Ayan. So, yan yung equation natin for correction sa latitude para mas madali. And then, ito, CDEP is equal to ito, 13.751 yung summation ng departure times, nababago tong departure natin sa ito. Yun yung input natin. So, let's say A divided by itong summation ng east minus summation ng west. So, 140
0.021. Ayan, para mas madali yung pag-compute natin. So, gawa tayo ng equation sa calculator. Ayan, so ito, para magtanong na lang yung alpha A, kung ano yung value niyan, and then isalpak natin tong mga to. Ayan. So, kunin natin. So, that is, dito muna tayo sa correction sa latitude. So, dire-diretso na tayo. 2.204, 1.861, 4.973, 0, and then 3.751. Ayan, double check na lang natin kung pareho tayo ng sagot. And then next tayo, palitan na natin ng kulay. Ito. So next tayo, so dito tayo sa correction, departure. Ayan, so dito, una, 3 points. So gamitin natin ito. Yan. So palitan natin ito ng 13.751 times ito alpha A, itong ito 140.021. And then yan, compute, and then magtatanong yung alpha A, and then i-input natin itong mga to, 37.526. Ayan, so ito makukuha natin dyan is 3 point, hindi mahalata. Ano din ang kulay? Let's say violet na lang. Ayan. So 3.685. And then next, and 25.609. Ayan, so lalabas dyan is 2.515. And diretso ko na. So 1.370. And then 3.066. And then next, 3.115. Ayan, so yan, nakuha na natin. Next na tayo for adjusted latitude and adjusted depth natin. So burahin lang natin to. So dito hindi naman nabago yung formula natin sa pagkuha ng adjusted latitude and adjusted departure. And itong mga adjusted length, yan hindi naman nabago yan. So ang nabago lang, pagdating sa transit rule, yung pagkuha ng correction sa latitude and correction sa departure. So, yun. So, sa transit rule and compass rule, so magkaiba yung way ng pagkuha ng corrections sa latitude and departure. So, dito, adjusted latitude muna tayo. So, ang formula natin for adjusted latitude, so, di ba, yun is latitude plus or minus C lat, and then adjusted departure is equal to depth plus or minus C depth, and then adjusted length. So, ilagay na lang natin yung mga formula natin, and yung mga sagot, ilagay na lang natin dito sa my table natin. Ayan. Plus adjusted departure squared, and then square root natin. Ayan. So, dito, adjusted bearing is equal to tangent inverse. Ito yung adjusted depth divided by adjusted latitude. Ayan. So, dito sa adjusted latitude and adjusted depth, so, yung rule natin dito, kapag yung summation ng latitude and summation ng depth, kapag both, yan, negative, so, i-add natin yon. Idadagdag natin yung nakuha nating correction, latitude and correction dito sa depth. So, vice versa yon. Kapag positive naman yung nakuha natin dito sa summation ng latitude and departure, so, ipabawas natin yung nakuha nating C-lat and then sa C-depth. So, dito, sa nakuha natin dito, negative yung latitude and departure, yung summation nila. So, ang gagawin natin dito sa may C-lat and C-depth, so, idadagdag natin. So, add natin yon. Ayan. So, I hope na malinaw yon. So, dito, ayan, adjusted latitude. So, dito, ito, plus, ito. Ayan. So, 32. Ayan. So, 32.050 plus 2.204. So, equal lang yun sa 34.254. Ayan. Next, negative 27.065 plus, ito, 1.861.
So that is negative 25.204. And then, tuloy-tuloy na natin. Line CD, negative 67.364. So, dito, 0. And then, line EA, so that is 58.314. Ayan, next tayo for dito naman tayo sa adjusted departure. Ayan, so gamitin natin ito. Ayan, and then ito. So 37.526 plus ito 3.685. So that is 41.211, and then 25.609 plus 2.515. So that is 28.124. And then, ito, negative 13.952 plus 1.370. So that is negative 12.582. Ayan, so idiretso ko na, ito, line DE, so negative 28.154, and then negative 28.599 for line EA for adjusted depth. And then next tayo for adjusted length. Ayan, so square root lang natin. So adjusted length, so gawa na lang kayo ng equation ulit, yung sa calculator natin. So ito, parang adjusted length, so A squared plus B squared, square root, ayan, para magtanong na lang siya. And then, input nyo na lang ito, and then ito. So, yan, itiretso na natin. So, adjusted length for line AB, so that is 53.588. Next, line BC, it's 37.765. Line CD, 68.529. Ayan, and then line DE, so this is 28.154, and then last, so 64.949. Ayan, so yan yung mga adjusted length natin. Next tayo for adjusted bearing. Ayan, ito formula natin, tangent inverse adjusted depth divided by adjusted latitude. Ayan, so dito idiretso na natin. So, ito na lang ba? Ito, dark blue. So, una, line AB. Ayan, so makukuha natin dyan, 50 degrees, 16 minutes, 1.63 seconds. Ito, next, 48 degrees, 8 minutes, and then 2.86. Ayan, and then 10 degrees. Tuloy-tuloy na natin. So, 34, 46.54 seconds. So, ito, magmamath error. So, magmamath error siya. So, divided by 0. So, since ito, due west. So, lagyan na lang natin dito, due west na siya. Ayan, due west. Ayan. So, dito is next is 26 degrees 7, 29.17 seconds. Ayan, so next. Ayan, so yung direction niya, ayan, so direction, lagyan natin ng direction. So dito, kapag positive, north, kapag negative, south yon. Dito sa tingin tayo dito sa may adjusted latitude. So positive, so north, negative, south, south, ayan, due west na yan. And then north. And then for adjusted depth naman, ayan, dito. Ayan, so kapag east, positive yon, and then west, negative. So dito, 41.211, so that is positive, so east yung direction niya. And then, east ulit, negative, so west. Due west, ayan, due west na siya, and then west. Ayan, so yan yung mga direction natin. Ayan, so I hope na nakasunod kayo and tama yung mga answer natin. And yan yung
pag-balance ng survey natin using transit rule.